Hindi na naging normal ang buhay nila matapos ang gabing iyon. 3 gabi nang hindi makatulog si Denise. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang babaeng nasa room 304. Nakatayo sa dulo ng hallway at nakangiti. Minsan nagigising siya sa madaling araw dahil may narinig siyang yabag sa labas ng kanyang kwarto. At kapag binuksan niya ang pinto, wala namang tao. Samantalang nagsimula magbago si Marco. Hindi na siya palatawa. Tahimik na lamang ito sa klase. Minsan, nakikita ni Ethan na nakititig lamang ito sa bintana habang nakangiti. "Okay ka lang ba?" tanong ni Ethan. Dahang-dahang lumingon si Marco at namumutla ito. "May nakikita akong babae." Biglang lumamig ang paligid. Dahil sa takot, sinimulan nilang imbestigahan ang room 304. Ngunit tuwing nagtatanong sila sa mga guro, bigla na lamang tumatahimik ang lahat. Hanggang sa isang matandang janitor ang kumausap sa kanila. Si Mang Ben. "Hindi dapat binubuksan ang room na yon," bulong nito. "Ano pong nangyari ron?" tanong ni Denise. Matagal na tahimik si Mang Ben bago nagsalita. "May estudyanteng namatay doon. Si Angela Ramos. Honor student si Angela noong 2009. Tahimik, mabait at matalino. Ngunit isang gabi, natagpuan siyang patay sa loob ng room 304. Nakasabit. Ayon sa report ay suicide daw. Pero may kakaiba. Wala siyang mga mata na makita ang bangkay niya, bulong ni Mang Ben. Natahimik silang tatlo. At may sulat sa dingding gamit ang dugo. Ano pong nakasulat? Tanong ni Ethan. Unti-unting tumingin si Mang Ben sa kanila. "Huwag niyo akong iwan." Kinagabihan, nakatanggap si Denise ng unknown message. May kasamang litrato. Ngunit iyon mula sa loob ng kanyang kwarto. Habang natutulog siya, nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang caption. Kasunod noon ay isang voice message. May mahina, paos, pero malinaw niyang narinig. "Denise?" Biglang namatay ang ilaw sa bahay nila. At mula sa labas ng kanyang kwarto, may narinig siyang mahinang pagtawa. Unti-unting bumukas mag-isa ang kanyang pinto. At sa dilim,
May babaeng nakatayo, basang-basa at mahaba ang buhok at wala itong mga mata.